Praise the Lord. Kinsay nakabati sa presensya sa Ginoo. Did you feel the presence of God today? Amen. So, isa po nung nindot na makadungog ta sa pulong sa Ginoo. That's why dili gyud pwedeng walay word every time mag-gather ta to worship the Lord, because His word is the foundation of our faith. Amen. But without hearing the word of God, you can't have faith in the Lord Jesus Christ. So let us pray. Gracious and loving Father, thank you so much, Lord, for this time once again, oh God. We can learn from your word. We can be inspired by your word, Lord. That's why, Father God, we ask your Holy Spirit to be with us, Lord God, and teach us, Lord, sa imuha Ginoong mga pulong karon. Ablihi ang among mga kasing-kasing ug guna-una nga madawatan namo, Ginoo, ang imuhang mahimayaon na mga pulong. Lord, we bless your name. Bless each and every one of us right now. In the name of Jesus we pray. Amen. Tawag ang gingon ni Pastor Alwood ba na we are saved by grace. We are all saved by grace. Gigrasyahan lang yun ta sa Ginoo. And then yung po ni Ate Chesa ganina samtang nag-worship siya sa Ginoo ba we are not deserving. Pero still God choose us to be part of His family. Di ba nindot kayo, dili ta angayan, pero gihimo ta niya nga takos ug angayan nga mahimo nga part kabahim sa iyahang pamilya. And also the Bible says ba nga all have sinned. And nga ba, there's no one righteous, not even one. Kinsay wala gyud nakasala diri sa kansukad. Kasala gyud tanan ba no? And nindot kayo nga ang passage nga gibasa ni Pastor Alwood and ang testimony ni Chesa about sa grace ni Lord sa tua is connected sa Book of John nga tong paghisgutan karon about sa kinabuhi sa usa ka undeserving woman who received the grace of God sa iyahang kinabuhi. Nga gipasaylo siya not because he's deserving to be forgiven, but because of the grace of Christ saves her. So, nakasala man tang tanan, in connection ani, mangutana ko sa inyo kinsay nakabuhat og sala nga nasakpan? Nangawat og puding si Henry nasakpan. At as much as possible, if a person do sin, mangbuhat og sala ang tao, maningkamot gyud na siya nga way makakita. Kana bayang sala, mailan nimo no nga ang tao sige kasala kay na stiff neck, kanang sakit ang liog ba sige na. Kaya nakatisi na. Ngano, pag makabotog, pag muhimo siyang sala, before pa niya botog, sige mo na siyang lilingi. Kanong mo, bikil lang yan liog, motong magtulingig. Di ba? Sin produces shame sa tuang. That's why ginatago yun ng sala. If a person do sin, maghimo siyang sala, kinahanglan taguan yun na niya. Di yun na siya magpasakop. Di ba? Bisan pag unsa ka simple ang pagpanguha nimo, nanguha man kag sinsilyo sa pitaka sa imong papa or sa bulsa sa imong mama, di yun ka gusto makakita. Gamay man na siya dako basta sala gusto nimo nga sikreto. Dili. Nakauna-una siguro mo sa inyo ang gibuhat sa una ba? Without kay sa mua, sige na mong pangkawaton sa mua sa una kay lubi. Ngong yun ay daghan dito. May bakal dito sa mua kaayo. Manguha may lubi. So kailangan manguha kag gabi Mangatkat kag lubi pagkagabi. Bunta ni mong kadlawon din baligyang panatan. Baligya sa palingki. So nganong buhaton man nimo para way makakita. Pag makitaan ka, bunal. Pakaulawan ka, yaw-yawag maayo.
Pero adunay story sa Bible nga kaigsonan nga inana iyahang gibuhat. Diya sa book of John chapter 1 up to 12. Babasahan nato din ang usa ka babaye nga nadakpan or nasakpan nga naghimo og usa ka sala nga gitawag og pagpanapaw, adultery. Ingon pa din na he was caught in the act. Nakitaan gyud siya dito gyud sa iyang paghimo, diha gyud siya nasakpan. And then kaning mga religious leaders uban sa mga tao ato nga dapit gidala niya ang babaye ngadto kay Jesus. Yung ba, kung lang basahon, no? Then the scribes and the Pharisees, but Jesus went to the Mount of Olives. Now early in the morning, he came again into the temple, and all the people came to him. And he sat down and taught them. Then the scribes and the Pharisees brought to him a woman caught in adultery. And when they had set her in the midst, they said to him, Teacher, this woman was caught in adultery in the very act. Now Moses in the law commanded us that such should be stoned. But what do you say? Yung pa siya. Ang nakasakop kinsa? The scribes and the Pharisees. They are the religious leaders at that time. Kung sa tuwa pa din, butang nato din ang nakasakop sa yaha. Si Pastor Alwood, ako ba, or si Pastor Alid, or si Hendry. Nasakpan yun ang yahang. Isa sa inyo ka din ay nasakpan. Namo nga naghimo og usa ka sala. Unsa imong feeling? Inana yang gihimo. So gidala nila si katong babae ngadto sa kang Jesus o giyahang gipangutana aron ilang purpose is to test Jesus aron biklon o bitikon nila si Jesus kung unsa iyahang ikasulti. And then tanaw na to kung imong basahon og padayonon nimo nagbasa, Jesus responded exactly opposite on what the Pharisees and the scribes think of. Lahi ang ilang gusto nga mahitabo unta, pero lahi pod ang respond ni Jesus. They want to stone the woman. Gusto nila nga mapatay ang babae pinaagi sa bato. Nabayag bato. Mujino ni muna. Ibutang ka sa tunga-tunga. Liputan kag mga tao. Nya kanang mga tao, nagdala na silang bato. Nya silang tanan, isa-isa na siya labay sa imuha. Hangtod nga, mabuak ang imong ulo. Mag-awas ang imong dugo. Matabunan ka. Hangtod nga mamatay ka. Inana ang ilahang judgment sa usa ka babae. Pero si Jesus iyon si Jesus, sige kung kinsay way sala sa inyo unag labay. And then isa-isa sila gikan sa mga tigulang hangtod sa mga batan-on nagpalayo sila. And then nangutana si Jesus, asa man tong accuser nimo, asa man sila? Ingon siya nga nanglakaw na. Walay isa nga nilabay nimo? Wala. Nga naman, kay tanan man pud sila nga naa dito nahapoy tinaguan nga sala. That's why dili day ka dalig mo no kani si Kuan inanang gyud na siya pero napo day kay imuhang sikreto po ay nga lahi tuod sa iya kay iya nangawat siya og bronze pero imo nangawat man pug kang makan. Di mo pareha og gikawat pero pareha mo kawatan. Pareha mo nangawat. So lahi ang response ni Jesus. So inana ingon pa si Jesus nga ingon niya ba nga she said, "No one, Lord." And Jesus said to her, "Neither do I condemn you. Go and sin no more." Sa lakaw, and ayaw na pagpakasala. So, din mga kaigsonan na doon ako yung upat kabutang nga nakita din ba nga nindot nga to ang tagaan o pagtagad. First thing is, sin has its own consequences. Musugot man kag sa dili, nasakpan man ka or wala, ang sala adunay consequence, adunay resulta, adunay gaba, adunay mahitabo gyud nga balos every time we commit sin. Either in secret or sa dayag man,
Basta sala adunay consequence. Unsay consequence sa sala? Sa akong gistorya kaganina sa woman ning badness, katunga klase nga sala ang consequence ato is stoned to death. Labayon aron hangtod nga mamatay. So dinha sa Bible ingon pa si Paul sa Romans 6 verse 23. For the wages of sin is death. So ang bayad sa sala, ang consequence sa sala, gamay man na siya or dako, kamatayon yun. Ang resulta, ana. First, it will start in our physical. Or sa to ang spiritual, patay ta sa spirituhano na to. Mamatay man yun punta sa to ang physical. But the worst is to be punished eternally dito sa gitawag nga imperno. Mutuo man kag sa dili ana, basta mao na siya gingon sa Biblia. Sin has its own consequences. Mao na nga, every time na ay temptation to commit sin, let us always remember, every time we commit something, nanay mo balis, nanay resulta, nga pwede maapektuhan atong kaugalingon and even the people around us. Just like sa kang Achan. Siguro wala mo kailang ikan, no? Kailan mong ikan? Katubang nanginhas ganang buntag sa'yo, nakatatay. Si Achan sa Bible, usa ni siya ka sundalo ni siya sa Israelites. Unya, naman sila gilusog nga lugar. Sa lugar sa Jericho. Ningon siya nga, ayaw paghilabot og bisag usa ng mga butang nga na diha. Pero naman siya gitaguan, iyang gisuksok dito silang tent. Siya lang ang nakasala, pero sa dihang nasakpan siya, iyahang tibuok nga panimalay, yang asawa, yang mga anak, gipang bato hangtod nga namatay. Siya lang nakasala pero naapil lang iyahang tibuok nga panimalay. So, ayaw pag una-una o di ta mag-una-una that if we commit sin, it only affects us. It also affects the community where you belong and ang imuhang pamilya. So, dinhi sa church na to, if somebody commits sin dinhi nga na imong member or part ani nga church, it will affects the church also. Ang imuhang testimony makaapekto sa mga tao kay muhang kauban. That's why always remember nga ang sala di ay according sa Bible, it has own consequences. And then apan dili lang dia taman. Ikaduha, grace is a free gift given to the undeserving. But dindot kayo even though makasasala ang usa ka tawo, nakasala ta, but still the grace of God covers us. Not just dili dayon immediately makondem dayon ka. God give us a chance to experience His forgiveness. Kung naman kay sala nga nahimo mga kaigsunan, wala ko kabalo kung unsa, kung asa, kung kanus-an mo gibuhat, or kapila mo ginabuhat, apan sultian ta ka, ang Biblia nagsulti nga dunay grasya ang Ginoo para nimo. Even though dili ka deserving para sa grace ni Lord, pero gihatag ni niya nga libre alang ni adtong mga dili angayan. And we are all undeserving people saved by grace of God through faith in the Lord Jesus Christ. The woman was forgiven not because she deserves it, but because she needs it. Gipasaylo siya ni Jesus, dili tungod kay kailangan niya, tungod kay angayan siya nga pasayloon, but because the woman needs forgiveness from the Lord Jesus Christ. Imagine nimo, siya lang isa dito niya, daghan kaayong mga tao nagpalibot sa iya nga andam na nga mubato, muhusga sa iya, andam na nga mupatay sa iya. Imagine nimo unsa kayang feeling ato nga time.
Siguro nagunaw na siya, patay na gyud ko ani. Ulawa ani oy, nasakpan ko, nagbuhat ani nga butanga. And then karon nagtibuok community, nagkakita sa ako, nga ako na lang isa nga naa din sa tubangan nila, og andam na nilang labayon. Kita nimo, wala siya, white tao bitaw nga, amot kung asa kayong parente ba niya, nabaka ni siya mama, nabaka ni siya anak. Pero walay bisag isa, nga ni duol din to, og ningon nga ayaw ninyo siya patiyak. Di ba, walay bisag isa, walay relatives niya, nga nitabang niya, walay loved ones niya nga, nidupa sa iya dito nga, ayaw ninyo ay labti. Luoy kayo siya lang isa. And then, what nakabaloon sa iyang feelings ato nga time? Nga, she is about to be executed na. Pwede na siya mamatay ato nga time. And then, ulaw piyod kayo. Pero, ang imagine na nimo, dili lang siya nagkaisa nga naharid daw tungod kay naaman si Jesus ngayon kauban. Diba? Kay istorya pa siya ni Jesus. Kung layo kayo si Jesus ato, nganong niyong asan naman kung imuhang mubato nimo. Jesus is with her. And when Jesus is with her, she knows that Jesus can forgive her. Jesus can change her life. And then dito na nagsugod wa kay sunan nga ang grace ni Lord gipakita niya sa iyahang kinabuhi. Ingon pa gani sa Romans 5 verse 20 up to 21. Moreover, the law entered that the offense might abound. But where sin abounded, grace abounded much more. So that as sin reigned in death, even so grace might reign through righteousness to eternal life through Jesus Christ, our Lord Jesus Christ. It's only the Lord Jesus Christ can make a person righteous before Him. Dili pinahagi sa balaod, ingon siya. Dili pinahagi sa pagtuman sa daghan kayong mga regulations o mga balaod nga makahimo sa imuha nga righteous. According to Apostle Paul, it is the Lord Jesus Christ. Kadto lamang nga mituo kaniya, mahimo nga matarong diha sa iyahang atubangan. Kay dili man ta ngayon, kay makasasala naman tang daan. And then there's no amount of works that can makes you righteous before God. It's only through faith in the Lord Jesus Christ. And then ikatuloy, obedience is a decision. Ingon siya nga, neither I condemn you. Dili ko mo judge nimo, dili ko mo condemn nimo. Pero ningon si Jesus, go and sin no more. Daghang mga Kristohanon diha lang siya taman, Jesus doesn't condemn me. I already forgiven. Diha lang taman, pero ang go and sin no more, wala gi-apply sila ang kinabuhi. Kalimot. They believe that they are already forgiven. Napasaylo na ang ilang mga sala. Pero, ang pagdesisyon nga magkinabuhi diha atubangan sa Ginoo nga matarong ug di na magpakasala, wala ginabuhat. That's why, every Sunday, yes Lord, I am forgiven. Pero Lunes hangtod Domingo, sin always, not sin no more. Permente. All of you can eat. Permente, ginabuhat ang mga buta nga wala makapahimuot sa Ginoo. And then, muingon sila una-una, pag mangayo ko pasaylo sa Ginoo, pasayloon man ko. Kay nagingon ang Biblia, if I confess my sin, He is faithful and just to forgive me. And then they commit sin again and again, and then ask God, Lord, forgive me, and believe that I am already forgiven. Yes, the Lord will forgive us if we ask Him, but dili lang din nataman because He said, go and sin no more. You have to be transformed. You have to choose to live a life of obedience in the Lord Jesus Christ. Dili pwedeng moingon ka nga Kristohanon ko, pero walay obedience ang imong kinabuhi diha sa Ginoo. Ug mo na ang gusto sa Dios ato. You have to decide. Not for your salvation, but for obedience to God. Amen? And then last is
forgiveness is for everyone. That's a verse 12, nagsulti din na, then Jesus spoke to them again, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Kinsa iyang gistoryahan? Ang babae lang ba? Gistoryahan niya ang tanan nga na dito. Yun siya, Jesus spoke to them. I am the light of the world. Who follows me will never walk in darkness. Ang iyahang gisultihan ang mga tao nga naa dito nga higayon. Because Jesus knows that not only the woman is a sinner, but also those people around them has committed sin or they also are sinners. That's why ang forgiveness na dili lang para sa babae, kundi para sa tanan nga naa dito, including kadtong Pharisees o mga scribes. Kay kung wapay sa latong mga religious leaders ato nga time, sila na naguna-una og labay. Pero nga naman, nga nagpalayo man sila tungod kay they too has sin. Nakasala pud sila. And ang forgiveness, ang offer ni Jesus nga forgiveness, dili lang para sa babae, kundi para sa tanan nga nakasala. Og kanato mga kaigsunan, ang grasya o ang kapasayloan sa Dios, gino-offer niya sa mga tao nga nakasala. Kung ikaw wala kay sala, you don't need the grace and the forgiveness of God. Pero kung paminaw nimo sa imong kaugalingon, daghan kang sala o nakasala ka, you need the grace and the forgiveness of our Lord Jesus Christ. Ayaw yung pagingon sa imong kaugalingon, maayo man kong tao, buutan man ko. Wala man ko'y kalaban sa mo ang balay. Wala man ko'y kalaban na mo nga silingan. Ginabuhat mo na akong mga matarong na mga butang. Pero kung imong ikumpara imong kaugalingon sa Pharisee, asa ka taman. Ang Pharisees, they are expert in the law. Kabalo sila sa mga balaod din ha sa Biblia. Pero, bisan sila nakasala gihapon. Og si Jesus nakahibalo, nga ang tanang tao nakasala, and it takes Jesus. Kinahanglan nila si Jesus aron mabago ang ilahang kinabuhi. Unsay gingon ni Paul, if anyone be in Christ, he become a new person. The old has gone and the new has come. Kinsay baguhon ni Jesus? Kadtong nahiusa kaniya. Those anyone who become who with Christ. Mautoy baguhon sa Ginoo. It's not dili ang pagkamembro nimo sa simbahan ang makapausab nimo. Dili ang pagkabuutan nimo ang makapausab nimo. Dili ang imong kahibalo makapausab nimo. Ang makapausab ka nato, the only thing or the only person that can change us is having relationship with the Lord Jesus Christ. Ingon ba siya, if anyone be in Christ, he become a new person. Ang daan niyang kinabuhi nga makasasala, baguhon niya. So karon ng pangutana, kinsa ba sa inyo ang gustong baguhon sa Ginoo? Do you still need the grace of God? Or wingon, nanginahanglan pa ba ka karon sa grasya sa Ginoo kapasayloan? Or wingon ka nga, di na nako na kailangan? If you feel na nanginahanglan ka sa grasya sa Ginoo sa imong kinabuhi karon, it's our time. Mo ni ang higayon nimo igsuon nga makigistorya kaniya og mga pasaylo. It's your time. It's the best time to ask God for forgiveness. It's the best time to receive and accept the grace of God sa imong kinabuhi. Pero kuha kay sala, ayaw lang pangay pasaylo. Pero kung nakagani, nga ikaw rin nakahibalo, yung ba sa Bible, be reconciled with God. Be reconciled with God. So wala ko kabalo sa imuhang kahimtang karon mga kaigsunan.
Apan ako alang pagdasig o pag-challenge sa inyo karon. God is able to forgive you. God is able to change you. Kaya sa Ginoo nga himuon kasama sa usa ka babaye nga nakakommit og adultery. Pero iyahan lang gina-desire sa imuha to obey Him. Kaya ingon pa siya, those who follow me will never walk in darkness. So ang question karon, are you following Jesus? If you still walk in darkness, or if you still walk in sin, you are not following the light. Kung nagpabilin gihapon ka nga adunay sala nga tinaguan, wala ka naglakaw. Nakaila ka kang Jesus, pero you are not walking with Jesus. Why? Because you're still having sin in your life. Kada bang ginaperminti nimong ginabuhat nga gitawag nila paborito nga sala, your favorite sin. Nga ganahan kayo gyud nimong gunitan nga lisod kayo biyaan. It's our time to fully obey Christ and to walk in Him so that we can walk not in darkness but in His light. Andam baka nga mulakaw diha sa kahayag ni Jesus. So good karon. Kung mao na igsuon, i-desire ka na og tanawa ang imong kaugalingon. Kung naa na baka diha. Kung nagalakaw na baka diha sa kahayag sa tuang buhi nga Dios. Those who follow me will never walk in darkness. So those who follow me will never walk in darkness. Go and sin no more. Let us pray. Gracious and loving Father, Lord, nagtuo mi Ginoo nga ikaw, Dios sa kahayag. Og dili ka gusto Ginoo nga magpabilin mi diha sa kangit-ngit o Dios nga mao ang buhat sa sala nga nagapamuhat sa muang mga kinabuhi. That's why, Father God, nagsulti o nag-offer ka sa imong kaugalingon nga kadtong nagalakaw, nagatuman kanimo, dili na magkinabuhi diha sa kangit-ngit. Dili lang kay nailhan ka namo, but you want us to walk with you, Jesus, so that we will no longer live in darkness, but to experience the life of light na gikan diha kanimo. Lord, I pray sa matagusa nga naa dinhi karon. Kung aduna man dinhi karon, Lord, nga nag-struggle Ginoo sa sala, Lord God, whatever sala Ginoo nga ilahang struggle sa matag adlaw, I pray in the name of Jesus. Lord, nga ikaw magapamuhat sa kinabuhig kasing-kasing sa matagusa, nga among Ginoong fully madawatan Ginoo ang kabaguhan sa buang kinabuhi. Lord, salamat nga ikaw maghatag ka namo og kadasig, kusog, nga mo padayon sa pagtuman o pagsunod diha kanimo. Lord, daghang salamat. Ikaw Ginoo ang Dios nga magapanalangin sa imong mga pulong karon. Pinaagi sa imong buhi nga ngalan, sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.